Umalma mga kongresista matapos tawagin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isang moro-moro o palabas lamang ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa flood control projects. Ayon kay Magalong, may ilang mambabatas ang sangkot sa mga questionableng proyekto. Hamon naman ng mga kongresista maglabas ng matibay na ebidensya at pangalanan ang mga tiwaling opisyal para hindi sila lahat nadadamay. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Magalong. Magandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga listeners. Mayor, nanawagan po si Congressman Benny Abante na bawiin niyo raw ho yung inyong pahayag laban sa mga kongresista. Ano po ang sagot niyo rito? Unang-una, hindi naman dapat ako mag-apologize. In fact, sila dapat na mag-apologize. Dahil sa ginagawa nila sa taong bayan. Kaya nga sila sibihan na mahiya kayo. Di ba dapat senyalis na yun na dapat sila mag-apologize? So, ako mag-apologize, ito naman. Pangalawa, alam naman nila kung sino sama nila eh. Unang-una, ulitin ko ulit, no? Alam ko na hindi lahat, marami rin matitino dyan sa Kongreso. Pero sila, kapwa nilang kongrista, kilala nila kung sino yung may mga kalokohan dyan. Pinag-uusapan yan eh. Kaya, yung paano ka magtitiwala sa, alam mo, kayo yung tinawag na mahiyain, patas magkakanta kayo ng sariling investigasyon. Ewan ko lang kung saan tutungo yung investigasyon nila. Tingnan nga natin yung endgame niyan, kung ano yung mangyayari dyan sa investigasyon nila. Mayor, sabi nyo nga po ay hindi nyo nilalahat. At alam nyo may mga matitinuri namang mga kongresista. Siguro po kaya po nagre-react, nadadamay na yung buong Kamara. Ang hamon din nila sa inyo, maglabas na daw ho kayo ng pangalan. Sa tamang panahon at sa tamang forum. No? Sa tamang panahon at sa tamang forum. Unang-una, parang bait yan eh. Maglalabas na lang ako ng pangalan. Ang gagawin ng mga yan, kakasuhan nila ako ng katakot-takot. Maubos ang oras ko, kapiprepare ko ng mga affidavit ko, kapiprepare ko sa mga kasong ipapile nila sa akin. Ganun naman talaga yung mga yan. Kaya sa tamang panahon at sa tamang tao at sa tamang forum, doon po ako maglalabas. Kailan po kaya yung tamang panahon, tamang forum at tamang tao? Lahat po naghihintay. Mayor Magalong. Hindi ka, may mga senator, may Lacson. Akala ko ba ipapatawag nila ako? Inintay ko nga na ipatawag nila ako eh. So pag kayo po pinatawag, ay tingin nyo po, doon po ay sasabihin nyo ang mga nalalaman ninyo, ang konkretong mga nakuha nyo pong mga detalye? Doon nyo po isisiwalat na? That would again depend kung ano yung tanong nila, no, Cheryl. So siguro, I'll just cross the bridge when I get there. Hanggang ngayon po ba, wala pang naipapaabot sa inyo kung naimbitasyon ang Kamara? Wala pa naman. Naghihintay nga ako eh. Sa ngayon, wala pa naman, Cheryl. Para naman po kay Congressman Zia Adyong, nakaka-insulto raw ho sa Muslim community ang paggamit po ninyo ng salitang moro-moro. Ano ho ang tugon nyo dito, Mayor? Alam mo, kung titingnan mo sa dictionary, yung moro-moro, parang komedyante yan eh. Diba? Yun ang impon dyan eh, komedyante. It's not at all designed to disrespect the Muslim community. Unang-una, more than a decade ako dyan sa Mindanao. I fought for the Muslim people. I fought in Sulu. I fought in Basilan. I fought in Maguindanao. Ganyan din sa Agusan Norte. At ibang-ibang lugar dyan sa Mindanao. Diba? Taga Luzon ako, pero nandyan ako, nakikipaglaban ako, protect ang Muslim na Pilipino. At kung titingnan nila, dito sa here, na disrespect ko yung Muslim community. No?
Bata pa yan, hindi pa niya naranasan kung paano makipaggera at paano makipaglaban para protektahan ang interes at ang kinabukasan ng Muslim communities. Kaya wag nilang ibahin, wag nilang dalhin sa ibang, what I mean is, wag nilang i-divert yung attention sa mga ganon. Mahal namin ang Muslim community po rito sa siyudad ng Baguio. At nung nandyan ako sa Mindanao, mahal ko yung Muslim communities dyan. O Muslim brothers natin, sisters natin dyan. Ang sinasabi ko lang is yung investigasyon na ginagawa nila. Sige, patunayan nyo nga na may pupuntahan dyan. Hintayin natin. Hintayin natin kung anong endgame dyan, Sheriff. Pero kung doon po sa mga, sabi nyo nga, hindi biro, no? Matagal nyo nang inimbestigahan to, yung pangangala po ng mga detalye, ay ilang pangalan po ang meron kayong hawak? Wala tayong papangalanan. Ilang pangalan po ang hawak ninyo na may matibay na ebidensya na sangkot po sa korupsyon? Alam mo, Cheryl, you're a classic case of insisting to insist. No? magaling ka magtanong. Hintayin na lang natin, Cheryl. Hintayin na lang siguro natin, Cheryl. No? Hintayin na lang natin. Opo. Puntahan ko naman po itong pahaging sa inyo ni Congressman Richard Gomez na ginagamit nyo raw po yung issue ng korupsyon dahil nga may away lang kayo sa kinatawan po ng Baguio City. Bakit daw ho dinadama yung buong Kamara kung may problema lang po sa ilang kongresista? Siguro there's a compelling reason kung bakit niya ginawa yun. Kasi kaibigan ko yan eh. At honorary member ng klase namin yan. Kaya nagulat talaga ako, bigla siya nagsalita. So siguro intindihin na lang natin. Sa tingin ko, sabi ko nga, there's a compelling reason why he was forced to say that. Kaya iniintindi ko na lang, unang-una, useless lang na makipag-argue kung yung kabilang partido hindi naman nakikita yung katotohanan. Walang appreciation sa katotohanan. At gaya na sinabi ko nung isang araw, kung nasanay ka sa kadiliman, you won't appreciate yung liwanag. So ganun na lang siguro, Cheryl. Intindihin na lang natin siya. O kasi sabi niya ho, unahin nyo na muna daw pong ayusin yung mga problema sa Baguio, gaya ng air quality, traffic, basura, at overcrowding daw po, bago batikusin ang Kongreso. Siguro maganda pumunta siya rito at magtanong siya sa mga tao dito. Ano na lang yung mga awards na natanggap namin kung gano'n kami rito. Mayor, una na po kayong nanawagan ng independent investigation nga dito sa issue, lalo't pawang mga kongresista ho yung sangkot. Pero sinabi ng palasyo na hindi na ito kailangan dahil may direktiba na ang Pangulo sa Regional Project Monitoring Committees. Sa tingin niyo ho ba ay sapat na ho ito? May patutunguhan nga ho ba ito? Alam mo, Cheryl, naniniwala ako na may pupuntahan ito. At naniniwala rin ako na may strategy. Siguro magkaiba lang kami ng approach ng ating presidente, no? Pero siguro meron siyang strategy, meron siyang direction, meron siyang framework. But at the end, naniniwala ako na nagsalita siya eh. Nagsalita siya at pinanghahawakan ko nga yung binanggit niya sa akin. He's there to clear the Marcos name or redeem the Marcos name. At dito nga, it's all about leaving a legacy. Kaya siguro ito na yung legacy niya. At sa tingin ko, the President will not miss this opportunity to leave a legacy for the remaining 3 years. At based no sa mga natatanggap kong impormasyon sa mga malalapit din sa kanya, nakakilala ko rin, talagang hellbent siya talaga na tutukan itong matinding korupsyon, hindi lang sa flood control project, pati iba-ibang mga proyekto na rin na nangyari. Kaya naniniwala ako na may pupuntahan ito. Sangayon ho ba kayo sa mungkahin ni former DPWH Secretary Rogelio Singson na kanselihin muna yung flood control projects para bigyan daan ng investigasyon? Well, siguro isa rin yan sa panukala niya, i-cancel muna.
Kasi nga matindi yung yung anomaly, ano? Opo. Pero siyempre, kailangan din sigurong delikadesa. Siguro mag-leave din siya kasi ahensya na niya, nasa limelight eh. Kaya siguro, yun lang ang suggestion ko sa kanya, pero ang decision nasa kanya pa rin. Ito po ay mensahe nyo kay Secretary Bonoan. Yeah, siguro, mag-take the leave. Siguro yun, siguro pinaka-appropriate. He has to take the leave. Marami pong salamat sa inyong oras, Baguio City Mayor Benjamin Magalong.